Yon! What's up mga kalumuts? Yan, meron na naman tayong isang kapanapanabik na ABRE visit serye. Yan, samahan nyo kami mamaya at kilalanin natin kung sino tong kaibigan natin na to. Balita ko, maraming ibon dito at iba yung mga binibreed niya. Kaya samahan nyo kami guys na alamin at tignan ng mga klase ng ibon na meron dito sa pupuntahan natin, Summer in Cavite. So bago tayo bumiyahe, mag-shoutout muna tayo ng mga kaibigan natin na walang sawang sumusuporta at tumututok sa ating channel. So nandyan si Dragon Senidoza, yan, shoutout po. Si Brother Arthur Bautista, shoutout sa'yo brother. Kay Aldin Banyadera, yan, shoutout po. Kay Habi Yaya, Mini ABRE from North Sagaray, Bulacan, yan, shoutout po sa mga kaibigan natin dyan sa Bulacan. At nandyan din si Opalia Brian, yan, shoutout po. Kay Christian Dakiwag. Kay Arnel Picadiso, yan, shoutout po. Kay Makoy Vlogs, yan, shoutout po. Kay Limuel Torrifiel, yan, shoutout po. Kay Skyler Matthew, yan, kumpare ko to, shoutout. So yan lang muna ang shoutout natin para sa araw na to. Pero ngayon, samahan nyo muna kami na puntahan itong kaibigan natin na mag-iibon. So tara na, samahan nyo kami and out! Yon! What's up mga kalumutes? Yan, nandito na tayo sa ating location. At syempre, nandito tayo ngayon sa Imus, Cavite. Yan, samahan nyo kami at i-explore natin kung ganong kalaki at karami yung mga ibon na nandito. Mamaya, pakikilala natin kung sino ang kaibigan natin na nagmamay-ari ng ganitong karaming mga ibon. Diba? Ang tahimik. Dahil tignan nyo naman kung ano yung mga binibreed dito. Yan, napakarami, di ba? Yan, so, kaya, samahan nyo kami at mag-ABRE tour muna tayo at pakikilala ko sa inyo kung sino ang featured presentation ngayon sa ating ABRE visit series. So, tara, samahan nyo kami and out! Yon, what's up mga kalumutes? Yan, nandito na tayo sa Imus. Nandito tayo sa WSF ABRE at kasama natin AWSF. AWSF ABRE yan. At kasama natin si Sir Alan. Yan, magandang umaga po Sir. Sir, napansin namin dito, no? Apakahaba ng ibunan mo. Sa camera lang. Sir, ano yung mga binibreed natin dito, mga mutation ng ibon? Sa ngayon, Goljan, Alfinch, at saka Society na lang. Dati may Star, DFT, Shoptail, Zebra. So, para karamihan talaga panay pinches. So, Sir, tour mo naman kami dito sa ibunan po ninyo. Sige. Sir, ano yung mga meron tayo dito, Sir? Ito yung mga Goljan natin. Yan. Ito, magkahiwalay. Babae lahat to. Babae lahat yon. Ito, lalaki. Ito, mix na, babae at lalaki kasi papadeliver natin itong lahat na ito by Monday o Tuesday. Paano sila nalalaman, Sir, na babae at lalaki? Yung babae, medyo maputla ang kulay niya compare sa cock. Talagang kitang-kita mo yung kulay niya. Matingkad yung kulay ng mga lalaki. cock. Oo. Medyo maputla yung kulay ng mga babae. Yan. Ganon kadali, parang parakit. Madaling i-identify. Sa ilong naman sa kaya parakit. nagustuhan ko yan. Unlike sa Alps na kakapain. DNA mo pa, para DNA mo pa, di ba? Ang medyo mahirap lang dito, yung mga Alfinch. Yan, pagkaraniwan pinapa-DNA. Pero since matagal na rin tayo nag-alaga, sa appearance nalalaman na rin. Kahit pa paano. Pero sumasablay pa rin. Paminsan-minsan, madalas naman natama. Pagka naman may kumuha sa atin, pinapaltan ko pagka same gender. Sa dami naman ito, Sir. Marami tayong mamalit. Oo.
Sir, dito, ano mga ano natin Ito dito? naman ang society. Sila yung mga society. bumubuhay sa Mga gold Goljan. dyan, sa kaawol. May itsura ba tayo, sir? Kung ano itsura ng mga Goljan kapag halos bagong hatch pa lang? Yan, Goljan yan. Napakaganda. Tapos, ang pagkakaiba niya sa society, Yun, may reflector, sir, no? Yung mga Goljan. Napakarami ng ano, ng inakay. kasi sa nature nila, nag-iitlog talaga yan sa madilim. So, para mapasubo nila yung anak nila, yung reflector na yon. Yun yung ano nila, Oo. yun yung nakikita nila. Oo. Sir, sa mga patuka, anong ginagamit mo? Anong karaniwang kinakain ito? Ng Same mga lang pinches? naman eh. Yung plain canary tsaka white millet. Mix na yan. Kung makikita mo dito, mix na yan. Mix na siya ng white millet lang at saka canary. Pagka sa Goljan naman, ang Goljan natin ay plain canary. Pero pagka hindi breeding stage, lalagyan ko rin ng white millet. Sa owl naman, ayan. Yan, okay na sila dyan eh. White millet Sa sa Goljan, canary Goljan, seeds. canary. Sir, karaniwan ba kapag may paitlog kang Goljan, pinoposter mo? Oo, dati kasi may mga nagpe-parents race ako, kaya alam mabagal eh. Kasi pagka nag-itlog yan, mag-hatch 14 days, tapos susubuan nila ng mga 1 buwan at kalahati. Kung ipoposter mo, nag-itlog ngayon, after 2 weeks, mag-iitlog ulit yan eh. So, mas mabilis. Pero pwede naman na parents race pagka medyo Kung wala ka nang paglilipatan. Tsaka na-enjoy mo lang yung hobby. Sabagay, tama. Dito kasi may race. Kailangan magpadami. Kaya parang yan talaga. Sa vitamin, sir, may mga ginagamit ka bang vitamins dito? Same lang sa same lang sa African, Kakatail. Essential, vitamins. Pag wala, Vitamin Pro. Pag wala, Electrogen. Pare-parehas lang. Pare-parehas lang din. Ang kailangan lang pagka may napansin ka matamlay, ma-address mo agad. Kasi unang-una, ang assumption ng bawat breeder o nagbabalak mag-Goljan, madali mamatay. Madali sila mamatay kasi may liit eh. Kaya lang, pagka na-address mo agad, tumamlay, nabigyan mo antibiotic agad, mas malaki chance na nakaka-recover naman. Kaya kung titingnan na yung mortality rate niya, same lang sa algs. Oo, parehas lang. Same lang sa kakatail. Parehas lang. Kasi sobrang bilis sila mangitlog. Sa totoo lang. Kung makikita mo dito, saan na ba yun? Ayan o. Ganyan siyang kabilis mangitlog. May 5, May 18, June 6, June 30. So, kung titignan mo to, 2 beses siya mag-iitlog sa 1 buwan. Kung 2 beses siya mag-iitlog sa 1 buwan, sabihin na natin, normally may nabubuhay, 4. Di ba? May 5 pa nga, may 3. Wag na 4, wag na 5, wag na 3. Isipin lang natin, 2 na lang mabubuhay sa kada clutch. So, meron ka ng, wag na natin sabihin 2.5 ang pare. Sabihin na natin 1,000 lang isang piraso. So, bubuhay siya ng 4 sa 1 buwan. So, sa isang pares, meron na akong 4,000. Tama. Eh kung meron ka 10 pares yan, ng Goljan, 40,000. Ang bilis din pala talaga. Eh more than 20 pairs to. Ayoko na magkwenta. Kasi sir, dito, napansin ko, ang dami kasing mga Goljan dito. So, sa mga Goljan ba, sir, may mga high meats, low meats din? Yes, ang high meat niyan is blue and silver. Okay? Tapos ang low meat niya is green and yellow. Pero ngayon, yung yellow, pinukonsider na natin na as high meat eh. Kasi Bihira rin kasi siya. bihira na rin nagbebenta, bihira nagbe-breed, ang dami naghahanap. So pinakamura ngayon, green. Tapos yellow,
Tapos blue and Blue. silver. Oo. So, yun. Right now, puro green din ang pang-out ko eh. Wala akong yellow. Meron akong yellow, puro mga jubies pa. Mga juvenile. Matagal pa bago ano. So, meron tayong pinapares yan. Yellow and green na. Para mag-ano. Ganong katagal tumatagal ang isang Golden, sir, or mga pinches, ang age nila? Normally, 5, 6, 7 years. Matagal din. Pero, ideally, dapat i-breed mo siya 1 to 2 years. Iba nga 3 years Tas bago pahinga mag-breed na. eh. Oo. Kasi once na nag-breed yan, tuloy-tuloy. Nakita mo, pinakita ko. Breeding age nila, sir? 1 year. 1 year talaga. Pero maraming iba na nagbe-breed 2 years. Kasi prone sa egg vines. Mga ganun. O kasi maliliit sila eh, no? Magiging dominant yung lalaki o babae. Namamatay yung Nag-aaway. partner. So kung pareho na silang matured, pag sinalang mo, pag namarako yung lalaki, bibigay agad yung babae. Ganun ba? Pero, since dito nga, 8 months, nagsasalang na ako. Para nagbaban na agad. It's either isalang mo siya ng matured na, or isalang mo siya ng medyo bata pa going to maturity. So sa 8 months na yun, sir, mga ilang edad nila bago sila mag-itlog na? Kung minsan, maaga eh. 1 year. Ganun. Minsan meron na. wala pa eh. Swerte rin. Tingnan natin dito. Ayan, katulad dito, sinalang ko. 7:21, 23. 7:21, 23, Nag-itlog na. 8:04. Oh, that's 2 weeks. Diba? So, sinalang ko siya, 2 weeks, nag-itlog na. So, that's 8 months. 8 months sila nung Oo. sinalang mo. Ano pa ba yung iba riyan? Meron pa mga iba dyan eh. Yung baka sila lalagyan ko yun ng date kung kailan ko sinasabi. Ito, 8:21, wala pa. Diba? Tapos, yan, katulad yan. Sinalang ko, 5:5, wala pa din. Swertihan lang din talaga, sir, no? Oo. Kapag So, di ba wala pa sa mag-iba, sa di ba may bracket age. kasabihan na pagka mainipin ka, talo ka. Oo, talo ka talaga. Di sa ibon kasi, mayroong maaga mag-itlog. Mayroong matagal mag-itlog. Mayroong talagang ayaw magpares. So, dapat at least 4 to 6 pairs yung alaga mo. Para kung sakali, Kung ayaw nung isa, meron ka pang meron isa pang nang iba. itlog na sa'yo, Oo. mayroong 5 ayaw pa, pwede mo lipat yung hen. Lipat dito. Lipat. Nagdagdag na, 2, 3 na ang breeder. O, 3 na paglilipat-lipatin mo. Pero once simulaan mag-breed, mabilis. Mabilis talaga. So yun ngayon, sir, sa ganong karami ngayon yung mga ibon mo dito na pairs? Lahat Next na. question. Hindi na yata na nabilang ni sir kung ilan na talaga. Bilang ko, kaya lang, hindi naman lahat yan nagbe-breed. So, ang tingin ko na regular nagbe-breed dyan, siguro mga 20. Kasi pagka overbreed na rin, madali mamatay. Yun yung ano doon. Kaya hanggat maaari pinapahinga natin, umisan, yung susunod na breeder matagal. So, safe to say mga 20. Regular nagbe-breed. Ideal size ng cage, sir, sa breeding. Double cage, malaki na to. Para na tong, ano sa kakatail to, 3x3x6 na. Yun yung feeling nila dyan. Di ba? Sobrang laki. Pwede rin naman yung ano, Yung double cage na hinati. Pwede rin naman yung ganito. May divider siya. Kaya lang, problema kasi pag titingnan mo yung nest box. Mahirap. Mahirap. Katulad yan. Oh, tignan mo, oh. Di ba? Oo. Lipad Baka na sila ng lipad. mali parang anak agad. Masyado mo sila na-istorbo. Unlike sa malaki. pagka dito, sa malaki, May space na sila sa kabilang side para... hindi sila masyadong naglilipad. So, pwede mo makita kung may itlog yan o wala, di ba? So, ayan. Hindi sila masyadong stress, hindi maglilipad. So, kung ano ba yung talaga ideal, 1 pair sa double cage. Ilang days, sir, bago mapisa ang itlog ng isang golden? 14 days. Ang bilis lang talaga. Napakabilis lang. Kaya napakabilis dumami. Yes, napakabilis dumami. So yun, mga kalumutes, yan. Mag-iikot muna ang ating camera. Titignan pa natin yung mga laman dito ng ibonan ni Sir. Tapos maya-maya, samahan nyo kami sa Usapang Ibon Serye. So, ikot muna ang ating camera. And out!
Few moments later. Yon, what's up mga kalumutes? Yan, nandito na tayo sa ating Usapang Ibon serye. Siyempre kasama pa rin natin si Sir Alan ng Lolo Berong. Lolo Berong. Lolo Berong AWSF Avery. Yan naman. Sa Shun Sir, lagi naman katanungan dito no, sa atin sa Lumutes TV kung gano'ng katagal na po kayo nag-iibon? Lalabas yung edad ko, ano? 20 years na mahigit to 23. So, 2005, nag-iibon na ako. So, that means 2 years old, nag-iibon na ako. Kasi 25 na ako eh. Ayan. Grabe, napakatagal na rin, Sir, ano? Oo, nag-umpisa yung kalapate ng mga, mga bata-bata pa ako. Talagang kalapate. Halos lahat tapos, naman, Sir, doon nag-umpisa yan. No? Nakakawala dyan sa may bukid. Ngayon, puro bahay na dito eh. Yun yung nag-umpisa ako doon. Tapos nagparakit. After parakit, kakatail, alps. Ano pa ba? Yung pinakahuli is before gold dyan, budgie. Budgie. Oo, kumuha. Hindi ako nagsoshow, pero kumuha ako sa nagsoshow at nagcha-champion para pag in-out mo, babanggitin mo lang yung pangalan niya. Eh, madali mabili. Sa may presyo. Kasi siya pwede mo banggitin niya. Pwede naman, Sir. Si, Rudy Kayanan. Rudy Kayanan. Dinayo pa namin sa Angono Rizal. Ang layo. Layo. Tapos yun, Sir, ngayon, focus ka sa Pinches na lang. Particularly sa Goljan. Tapos yung owl kasi hindi naman masyado siya, pero maganda tingnan pag supply, pag marami. Oo. So, ilang species ng pinches meron tayo ngayon, Sir? 3 na lang. Goljan, owl, and society. Dati may, nabanggit ko kanina, may zebra, DFT, star, shoptail. Kaya lang, pag maraming breed, mahirap din sa flight eh. So, ito kasi, pwede sila magkakasama lahat sa Although, pwede rin sila pagsasama-samahin. Kaya lang, zebra kasi nangaaway masyado. Yun yung problema. Tapos, Sir, paano ang istorya? At napunta ka sa pag-iibon? Mayroon bang kakaibang kwento? Bakit? Hindi, for the love of na talaga sa ibon, sabi ko start ako kalapate. Tapos, habang umiidad ka, nag-upgrade ka eh. So, parakit, budgie, kakatail, and lastly nga, itong pinches. Nakapag-influence na rin yung mga barkada na nag-iibon. Dati, nagparakit sila, nag-albs, gumagaya lang ako eh. Kasi wala kang kwentuhan pagka iba-ibon alaga mo. So, naiwan ako sa budgie. So, nasa more than 200 pieces yata yung sa flight ko pa lang, ha? Tapos, wala na akong kakwentuhan kasi puro pinches na sila. Nag-ship na sila. So, nabigyan ako ng pinches. Ayun. Lahat ng budgie ko, in-out ko, pinches na. So, start ako dito. Marami na rin. Sa pinches, Sir, ilang taon ka na nagpipinches ngayon? Sa 3, going 4 siguro, or 4 years na rin. Kamusta naman, Sir, ang market ng mga pinches? Lahat naman mahina eh. Maganda lang sa pinches kasi hindi siya higher value, hindi siya low value. Nasa mid-range. So, affordable ng mag-i-start, affordable ng hindi talaga mga breeder, di ba? Tsaka yung pakain, Sir, hindi ganun kalakas. Yun pa isa. Siguro 4-5 pinches katumbas ng isang Africa ng pakain. Grabe. Oo. Papakain ako dyan, 1 lingguhan na eh. Pag naglagay ako, pag 1 linggo Isang linggo na yun. Hindi katulad ng Alps, kakatail. Araw-araw talaga. No? Araw-araw. Tsaka sa Alps kasi, ang problema, maglagay ka na pang 1 linggo, pwede naman eh. Kaya lang tataba sila masyado. Mahirapan sila. Ito, ayan, double cage lang. Iisip mo yan, kung yan ay kakatail, siguro 3x3x6 na ang feeling nila riyan. Malaki Pinches yan. Ang feeling nila 3x3x6 na yan. Ang laki. So, bira ang tumataba na gold dyan. Ano yung mga gold dyan ba, Sir? Nagiging prone din minsan sa sapola, mga ganun. Yes. Oo, nagkakasapola rin sila pagka madalas nag-iitlog. At lalo na kung hindi nag-iitlog. Kasi kung hindi nag-iitlog at lagi sa pugad, nagkakasapola. Tumataba lang ng tumataba. Oo. Kasi pahinga lang pahinga, kain, nandun loogi sa loob.
So, kakasapola. Even sa flight, meron mga tumataba. Meron kasi nga... Dominante sa pagkain. Oo. May tumataba. Hindi pa nagagamit, ang taba na. Di ba? Although maganda pa rin siya kasi healthy yung ibon. Pagka condition mo, mas madali i-condition. Kasi magana kumain eh. So, pinaka-ideal talaga silang patuka. Ideal na patuka sa Golden kasi is canary Canary seeds seeds lang talaga. Sa owl naman, white millet. Sa society naman, white millet nandun, okay na sila. Pero Kaya kumakain tipid. din yung yung golden sir ng mga white millet. Nakain din naman. The problem nga lang with white millet, madali siyang tumaba. Oo. Ang canary kasi, hindi eh. Tapos, nakakapagpa-condition pa. Lalo na sa mga magbe-breed. So dito sir, ano ka? Hands-on ka talaga? Ikaw lang o may katulong ka dito? Oo. Ako lang dito. Pero ngayon, lately, nag-hire na ako na magtutubig. Saka yung magwawalay sa mga ilalim. Lolo Bero nga, matanda na eh. So, medyo nahihirapan na. Hindi naman kayo ko. Yung inuupuan ng anak mo, yun yung gamit ko. Yung digulong pagka sa baba, sisilip ako na S-box. Digulong yun, nakaupo ako, digulong. Usod-usod na lang. Pero yung pagkain yan, pagkain, soft food, ako pa mismo. Hindi ko ikakatiwala sa iba kasi merong isa anak, may dalawa. Katulad nga nung sinabi ko, kung makikita mo, may mga, yung mga sipet, yun yung number of chicks. Okay, kaya pala. So pag naglagay ka ng soft food, pagka isa lang, medyo Baka konti. bitin, baka mabibitin, Pero katulad sa likod mo, merong, 4 ang anak nito. Pag 4 ang anak, syempre, galante tayo ng konti sa soft food. Ito, 4, 5. Yan. Yan. Lalagyan mo mas marami, soft food. Kaya talagang kailangan masuportahan yung mga inakay sir, ano? Oo. Kailangan marami sila laging pagkain pag kami inakay. Lalo pag may inakay. Pag breeder naman, 1, 2 beses, 1 linggo, soft food. Sir, baka dito ba nung nag-iibon ka, may mga naging mentor ka sa pag-aalaga? Napakadami. Pag binanggit ko isa, baka may malimutan ako. Pero sige, banggitin na natin yung ilan. Siguro sina Marvin, Malimban, Christopher, Senizal, Lepar, Ebery, Arminio, Briel, Bautista, Albert, Ewolba. Ayan, napakatagal na yan. 2 years old pa lang yan, nag-iibon na rin yan eh. So maraming barkada tayo na, kasing edad na rin natin, mga matanda na sa pag-iibon. So pag-aalaga namin, traditional pa rin. Hindi pa rin kami masyado sa mga mahal na vitamins, mahal na hindi. Yung mga nakasanayan na talaga. Oo, nakasanayan na rin. Ganun lang. Although, merong mga nabalita sa ibang tropa, may testing namin. Sa mga kagrupo, sir, baka may mga grupo tayo. Isa lang naman grupo ko eh, Vic. Yan ay nagsimula sa Maragondon na San Juan. Ako lang yung taga-Imus. Saka meron isang taga-Tansa at meron isang taga-Dasma. Pero karamihan, taga-Maragondon, San Juan, Naik. Yan, sina Marvin. So, napasama kami sa grupo na yun. So, nung nagkaroon sila, nag-pinches na nga sila. Kaya, Nag-pinches na rin kayo. pinches na rin ako. So, marami pa rin talagang nagpipinches, sir, ano? Kami halos lahat pinches na eh. Dati parakit, problema, hindi na kaya isupport ng benta ng parakit, yung pakain mo. Hindi na. Actually, lahat naman yan, may mga CW, bawal magbenta. Kaya lang, kailangan mag-out ng konti para pang support ka sa pagkain. Totoo naman. Kaya lang, kung parakit pa rin alaga mo sa panahon ngayon, dati ang canary, 650, 700, 1.8. Triple na. Oo, grabe. White millet, nasa 400. Sa bagay, sir, sa dami ba Okay, naman? 1.3, 1.5 Nakakailang na. sako ka, sir, nito sa isang buwan? 22 days to 25 days, 2 canary, isang white millet. Grabe, no? Kaya kung sasabihin mong iipunin mo lang, sir, ayawan na yun. Sa pinches naman,
Sabi ko nga, yung isang flight, double cage, 20 to 25 pieces. Sa African, 6 o 8 lang Wala yan. lang. Dito naman, na-enjoy mo kasi pagka marami sa flight. Oo. Hindi ka masasaktan sa patuka eh. Mas ma-enjoy mo yung, Yung dami marami nila. ibon, nakikita mo. Dahil na owl. Tsaka yung huni nila, sir, napakaganda lang. Yun, hindi siya masyado maingay. Alam mo, pag matanda na, ayaw na Ayaw masyado na. maingay. Although meron pa tayong African. Ayan ay request lang naman na mag-alaga ulit ako. Kasi wala kang maingay dito. Oo nga, napansin nga namin, sir, no? Hinahanap ko yung ibunan mo ngayon, hindi ko marinig eh, no? Nasa baba pa kami. Pag lumabas ka ng ibon, hindi mo na marinig to. Kasi mahina yung ano yun. Mahina yung tunog nila. Saka isipin mo, sa ganong karaming ibon, hindi mo siya naririnig sa baba. Dito lang talaga sila sa ibunan. Oo. Grabe. Sir, baka meron kang mga advice sa mga aspiring na gustong pumasok sa pagpipinches. Ano yung mga do's and don'ts nila dapat? Noong una kasi, nag-ibon ako. Wala pa YouTube, wala pa yung mga Facebook eh. Yahoo Messenger lang. Yeah, messenger lang. So, magtatanong ka sa ibon, pag-alaga na ibon, pupunta ka sa breeder. Breeder mismo. Nakakahiya namang magtanong ka na lang magtanong. So, sir, pabilay ko isang pare. Yung isang pare sa bibili mo, meron na ako nakadambenting tanong. Sir, paano ba ganito? Ngayon, napakadali na magtanong eh. Totoo. So, maipapayo ko lang is, pasok sila sa mga birds group. Tapos, nood lang lagi sa YouTube. Nandun na lahat. Nandoon na nga po lahat. Madali na. Unlike dati, napakatagal. Wala talagang mapagkukuha na ng impormasyon, ano? Bibili ka, kahit hindi mo kailangan ng ibon, bibili ka. Nakakaya na magtatanong ka lang. Kailangan nakaprepare na yung question mo. Oo. Sir, may mga dapat ba silang isaalang-alang sa pwesto, sa breeding? Ang importante lang naman dyan, kahit naman anong ibon eh, basta huwag lang napapaspas ng hangin. Maliit o malaking ibon, pag lagi napapaspas ng hangin, ano rin, tatamlay din eh. Saka natututuan Same lang ng din sa sobrang kanila. init na araw, sir, no? Pinaka-critical lang siguro sa pinches is that pagka umulan, madami tumatamlay. Inabukasan dapat mabigyan ng antibiotic. Ako, personally, kasi alam ko may iba. Hindi ganun eh. Marami nag-iibon. Siyempre, sabihin yan. Kanya-kanyang experience, sir, eh. Sa akin, effective yun. So, yun ang ginagawa ko. Wala namang, hindi naman masama kung pwede rin nilang itry ng mga viewers natin. Bigay lang agad ng antibiotic. Pagka umuulan, kinabukasan, bigay ka na agad. Tsaka importante talaga, sir, na minomonitor mo yung mga alaga mo. Oo. Araw-araw, basta aakit ako ng ibunan, Check talaga isa-isa lang, tinitignan ko, oops, matamlay. Kuha na agad, lagay na kagad sa sa flight cage. hospital clinic nila o hospital cage nila. Yun, doon mo na sila bibigyan ng mga Oo, dapat oo. mong ibigay. Kasi pagka early mo nakita matamlay, mas malaki yung chance na makarecover. Sir, depende ba sa panahon yung ginagamit mong vitamins para sa mga alaga mo? Kunwari, pag-init, may certain ka bang vitamins? Same lang. Same Kung ano lang available sa sa market. Yun lang. poultry, oo. Bibili ko, Bitmin Pro. Walang Bitmin Pro, ano meron dyan? Electrogen. O, laban. Sige. Susunod. May Bitmin Pro na. Sige, meron na. Sige, pwede. Kahit vitamins, wala namang problema. Tapos, in terms sa seasonal, dati naman, isa lang naman season sa Pilipinas eh. Although, dalawa. Rainy, tsaka hindi naman, tuloy-tuloy lang pag-breed nila. Diretso pa rin talaga. Basta condition lang. Tsaka napakarami nila malang mag-itlog, sir, no? 5, 6, 7, bihira na yung 8. Bihira na rin 7. Pero Average marami 4 to pa rin. 6. Oo. Lalo kung may mga poster ka, di ba? Sa 4 to 6 kasi, mabuhay doon, 2, 3, 4. Swerte mo na Okay yung 5. na, napakaganda. Oo. 2, 3, okay na. Swerte na yung Happy ka 4 na din. nun talaga naman. Sa ganda naman talaga ng mga gold dyan. Sa gold dyan talaga, agaganda ng kulay eh. Kamukha ni Tweety Bird. Kaya siya mabili. Oo. Tapos yun, sir, any last word bago tayo magtapos? Tapos na agad. Hindi. Itutuloy natin yung mga ibang kwentuhan. Kung for kung mag-iibon, no? Kung for enjoyment lang, gusto yung stress reliever, wala namang ginagawa, na-stress pa. So, okay mag-ibon ng isa, dalawa, pares kada breed. Halimbawa, dalawang pares sa Shoptail, dalawang pares sa Outfish, dalawang pares sa Golden, okay yun. Pero kung gusto mo talaga mag-breed, I suggest dapat 4 to 6. Why? May mamatay.
may hindi magpapares, di ba? May matagal mag-breed, may mabilis mag-breed. So, kung meron kang 6 na pares, meron na nag-iitlog, meron kang 5 na pwedeng pagpalit-palitin ng pares. Pag-ikot-ikotin. Kung gusto mo talaga mag-breed. Kasi meron iba, bibili isang pares. Oo. Aantayin. mainip. Aantayin. Bakit hindi pa nag-iitlog? Eh, nakaka-6 na buwan na, hindi pa nag-iitlog. Eh, baka hindi match. Eh, kung bumili ka ng 4 na pares, hindi naman natin siya sabing sabay-sabay. Ako kasi dati, Isang bumili bagsakan. ko. Hindi naman. Nung nag-umpisa ako, kada sahod, bilay ko ng 4 na piraso. Parakit pa nun. Hindi ko pa kaya na eh. 4 na piraso, 6 na piraso. Pag medyo may malaki-laki yung extra, 10 piraso, lagay lang ng lagay dyan. Kada sahod, bilay na isang cage. Hanggang siya, napuno na. Napuno na. O ngayon, since retire na tayo, nag-iibon na lang tayo. Ito na yung So, sir, napakaganda every lipahan morning, naman talaga. Every morning, excited ka na pumunta sa ibunan. Di ba? Asyon, sir, may tanong pala ako, no? Ito ba mga pinches, tsaka itong mga gold dyan, may mga nesting materials ba silang ginagamit? Kung iisa, 2 pares lang, okay na ito yung damo. Pero kung mga ganito na kadami, mahirap maghanap na marami ito yung damo. Meron chips hay. Tapos yung iba nagamit ng coco fiber. Ako, bukod sa chips hay, lalagyan ko ng nung walis tambo. Minsan naman, pagka nakakahingi sa barkada ng pinagkayasan ng kawayan, okay din yun. Pwede rin yun. Oo. Baka fiber, minsan ginagamit din, sir, no? Oo, pwede rin yun. Ang problema lang sa mga yon, sa mga koko, pag sumabit yung paa ng ibon, isa namamatay na doon sa na mas maganda, gugupit-gupitin. Pero marami pa rin nagamit nun. Although, ako minsan nagamit din ako nun eh. Kasi maganda siya pag nilapat mo talaga, lapat na lapat. O, pwede may cave na konti, o concave mo siyang ganun. Yung itlog, hindi maghihiwa-hiwalay talaga. Ayun, nagne-nesting ba sila, sir? O ikaw talaga mismo naglalagay ng Nagne-nesting sila. Nagne-nesting din Oo, sila. pero para maging short na yung... Ikaw na, gawin mo na. lalagay mo na. Ako, sige mo na sa labas. Kasi nandun pa rin yung maghahakot pa rin sila eh. Nandun pa rin sa process na gano'n para alam nila mag-iitlog sila. Magaling. Sir, baka meron pa kayong mga gustong i-shout out? Naman, siguro, na lang, visit and join yung mga groups natin. Tama. Kasi open naman yon for pinches, open yun sa mga question, mga gusto nila malaman, pwede sila mag-post doon. Sa community ng mga groups 4 natin. yung groups, Golden Quest Philippines, Pinches Philippines, Golden Pinch Philippines, Star Pinch, and Golden Philippines. So, lahat yun naman, yung 2 ron, ako yung creator admin, yung 2 ron na-invite tayo para maging admin. So, yun. And, pwede rin naman mag-PM. Ako naman, sasagot basta may time. Tapos, sa shipping naman, may kaibigan tayo sa Norte, may kaibigan tayo sa Visayas, Mindanao, RJB, Avery. Sa nationwide naman, Aladdin, Avery. Pag Norte, CFPTS, Pet Transport. Nag-aaral din ba ito, sir, ng export abroad? Meron. Si Lepar nakapag-export na yan, pero ako hindi pa. Maraming tatanong, hirap ako sa English. Lalo, daming tatanong, mga Pakistani, mga ano. Marami rin tanong, wala naman ako way para padala sa kanila. So, huwag na lang mag-usap. Pero dito lang ako, nationwide. Nationwide dito sa atin. Sir, pwede silang i-invite kung saan located ang inyong ibunan at tuwing kailan kayo nandirito? Halos araw-araw kasi retire na ako sa work eh. I've been in sales for 20 years. Marami tayong pinanggalingan. All retail sales. Ang location ko is, yung name ko, yung alias ko na Lolo Berong. This is Lolo Berong Compound, Nueno Avenue, Imus, Cavite. Kilala ko sa Lolo Berong AWSF, Avery. Personal ko, Alan Watson, San Felipe. Ayun. So, yun, guys. Kung meron kayong mga nagustuhan na nakita niyo dito sa video na to, lalo yung mga napakagaganda at quality ng mga gold dyan, lalagay natin ang link ng Facebook ni Sir sa video na to para kung meron kayong mga inquiries, direct nyong mai-message si Sir. Yan. Sir, maraming salamat po ulit Thank you. sa isang napakaganda at
Talagang first time namin to na mag-content ng mga pinches. Tanggapin mo yung regalo ko. Oh, salamat! Yun, may pang-start na tayo ng gold dyan. Napakaganda naman talaga. Tapos yun, syempre, bago tayo magtapos, may regalo rin sa'yo ang Low Uy. Hits TV. Yan. Ayun. Wala pang pinches dito eh. Susunod, papalagyan na natin ng pinches. Ayos, kasya to sa bulso ko. Yan yung pinakamalaki, sir. Pasensya na. Sana kasya rin sa'yo. Kasya sa akin to. Ayaw mo minsan, susot ko. So yan, hanggang sa muli mga Kalomits, hanggang sa susunod pa natin yung mga ABR Revisit serye, lalo na. Sana may mga mabisit pa tayong iba na kaibigan din ni Sir na nagpipinches para mapakilala natin sa mundo ng pag-iibon. Hindi lang panay African, hindi lang panay medium bird, pinches naman tayo. So, hanggang sa muli! Hanggang sa muling paglipad! Dito po si Basti, ang iyong lingkod. Maraming salamat po! And out!